There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang lalaki matapos barilin ng dalawang nakaonsehang umano sa bentahan ng ilegal na droga sa Navotas. Aminado ang isa sa mga suspect pero iginiit na ipinapatay ang biktima ng isang nakakulong sa City Jail. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Mapapanood ang ayon sa pulis bentahan umano ng droga sa Barangay Tangos North sa Navotas. Ang dalawang suspect, nilapitan ng umano'y katransaksyon nila. Makikitang may binato sa kanyang pakete. At nang maghiwalay sila, binalikan siya ng lalaki na kasombrero. Kalaunan, nakita ang biktimang may tama ng bala. Ang paniwala ng pulis, binaril siya ng umano'y mga katransaksyon niya. Nauhuli ang mga suspect sa follow-up operation. Sinisingil po ng utang po. Benta po ng illegal na droga po. Yun po ang lumalabas po sa conversation po nila. Nakuha sa crime scene ang paketeng inihagis sa biktima. Sa follow-up operation naman na-recover ang baril na ginamit sa pamamaril at ang e-bike. Na-locate po namin siya sa tulong po ng witness po natin kasi nagtago po sila eh. Una, yung description po ang binigay sa atin ng witness. Kung ano po yung damit na suot po nila nung ginawa po nila yung krimen, same pa rin po ma'am nung na-recover po natin. Onsehan sa droga ang lumalabas na motibo ng pamamaril, bagay na inamin mismo ng isa sa mga suspect. Dati na kami may may alita nun. Sa loob pa lang ko kami. Nung lumabas ko kami ma'am, nakaunsihan kami sa droga ma'am, magkaunsihan kami. Bukod sa personal na galit, sabi ng suspect, may nag-utos para patayin ang biktima. Ang sabi sa kanila no nag-utos ay hindi nagre-remit ng kita doon sa benta po ng illegal drugs po yung biktima po natin. Nang i-stop nga rin no, na babaldog, nag-uunsihan sa droga. Magkano pinayad sa'yo? Pauna siya ma'am, Gis mil ma'am. Nakakulong daw ngayon sa City Jail dahil din sa droga ang itinurong nag-utos. Depensa ng isa pang suspect. Umangas lang po ako sa kanya dahil nagpasama lang po siya sa school. Hindi ko po alam na gano'n yung gagawin niya. Sasampahan ng mga karampatang reklamo ang mga suspect na dati na rin nakulong dahil din sa droga. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 Oras. Sunog na naman sa Marikina. Natrap sa natutubok nilang bahay ang isang ama at kanyang dalawang anak. Isang lola naman ang nasawi sa sunog sa Maynila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Inabot lang ng first alarm ang sunog pero 8 bahay ang mabilis na natupok sa East Santos Avenue, Barangay Concepcion 1 sa Marikina City kaninang umaga. Tatlong buhay rin ang nawala. Ayon sa kamag-anak ng biktima, nagluluto raw ang padre de pamilya nang biglang sumiklab ang apoy. May sinaing daw doon. Ewan ko doon sa kapatid kong lalaki, nagluluto. Binalikan niya yung dalawang anak niya. Binalikan niya yung anak niya dalawa doon sa taas, hindi na nakababa. Yung dalawang apo ko, tsaka yung tatay nun, tumalon doon sa kabilang, sa kabilang bubong. Narinig pa raw ng mga kapitbahay ang paghingi ng saklolo ng mga biktima pero hindi na nila magawang saklolohan dahil sa lakas ng apoy. Nakita ko, nagliliyab na yung kapitbahay. Akala ko may nagluluto. Grabe naman lakas yung kalan. Ginawa ko, ginising ko na yung mga anak ko. Hindi ko alam yung pinanggalingan. Kung sa kalan, sa ventilador, hindi ko alam eh. Basta nakita ko lang, umaapoy na. Maya-maya, lumaki na yung apoy. Wala siguro na silang malabasan kasi yung bahay po kasi, dikit-dikit po kasi talaga yung bahay po namin dyan. Wala na po makapasok eh. Kasi ang lakas po nung sunog. Tinatayang 8 bahay at 13 pamilya ang naapektuhan ng sunog dito sa Barangay Concepcion 1 ngayong araw. Hindi pa alam ang pinagmulan ng apoy pero may payo ang mga bumbero ngayong Fire Prevention Month. Sa ngayon po na mataas po ang ating heat index, pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na magdoble ingat. Kasi mainit po talaga and ang ating mga saksakan, lalong-lalo na mga electric fan, kapag hindi po natin siya ginagamit, siguraduhin po natin siya na nakabunot at ang mga ilaw natin ay siguraduhin na pag hindi ginagamit ay laging naka-switch off. Naglalagablab na apoy din ang tumupok sa magkakatabing bahay na ito sa Tondo, Maynila. Nasawi sa sunog ang 83 taong gulang na babae na bedridden na.
Yung nanay po niya, nasa itaas po, 83. Hindi raw po makalakad. Under investigation pa yan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi lang mali ang disenyo, kundi tila tinipid ang gumuhong tulay sa Isabela. Idiniin yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin ang proyekto na nung unay tinapyasan ng kalahati ang gastos. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kanyang inspeksyon sa gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, nagdagdag ng detalye si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mali umano sa disenyo na una nang binanggit ng Department of Public Works and Highways. Dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan under 1 billion para makamura. Design is really weak. Sabi ng Pangulo, dapat ay suspension bridge ito o tulay na nakasabit o suportado ng mga bakal na kable, pero hindi yan ang ginawa. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Matapos ang inisyal na pagtitipid, bumaba sa 900 million pesos ang gasto sa proyekto. Pero dahil sa natuklasang mahina, kinailangan itong i-retrofit, kaya umakyat din sa 1.2 billion pesos ang gasto sa tulay. Ngayon, mapapagastos na naman dahil kailangang i-repair ang tulay at tila mababaliwala ang natipid ayon sa Pangulo. Tinipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Base sa straight line diagram ng DPWH, 2014 sinimulan ng Phase 1 habang 2016 naman ang Phase 2 at 2019 ang Phase 3 habang 2023 at 2024 ang mga retrofitting. Pero sabi ng Pangulo, hindi sa konstruksyon nagkaproblema dahil sinunod lang nito ang disenyo. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman lang yung construction up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications mali. So this is a design problem. Git din ng project manager, maayos ang pagkakagawa nila na aprobado ng DPWH. Meron mga contesting yan. So hindi ka makakalusot na maglagay ka na dyan na walang hindi dumaan sa quality control. Isaan niya sa naging problema ang paggalaw ng Pier 8 o isa sa poste sa ilalim ng tulay na nasa Cagayan River. Pero kabilang naman yan sa na-retrofit. Ni-review uli ng isang third-party consultant. And they come up the retrofitting works. Parang may tilting na nandun sa kuha na yan. I cannot further explain. Sabi rin naman ng DPWH, hindi substandard ang mga ginamit na materyales. Meron naman mga tests done during construction. That is what I was told and seen. Ayon sa Pangulo, mahahanap nila kung sino ang responsable sa di umano'y maling disenyo itong Kabagan Santa Maria Bridge kung kaya umano ito nag-collapse. Pero sa ngayon, ang mahalaga muna, makumpuni ang nasirang tulay. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. Iginit din ng Pangulo na dapat bantayan ang mga daraang sasakyan sa tulay na may kapasidad lamang na 44 tons. Maging sa Kamara ay may resolusyon na para imbestigahan ang pagguho na ikinasugat ng 6 na tao. Mula sa Kabagan, Isabela, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kabilang ang mechanical at human factor sa mga iimbestigahan sa pagbagsak ng FA-50 fighter jet sa Bukidnon, lalo ngayong na-recover na ang flight data recorder nito. Naibaba na rin mula sa crash site ang mga labi ng 2 piloto ng eroplano, kabilang ang isang malapit na sanang ikasal. Nakatutok si Chino Gaston. Nasa ika-6 na taon na sa serbisyo at ikakasal na sana sa March 15 si First Lieutenant AJ Dadulia, pero di na yan matutuloy matapos bumagsak sa Bukidnon ang pinalilipad nitong FA-50 fighter jet nitong Martes, kabilang sa naabo ang mga plano niya para sa pamilya. Nagtatanong siya kung bibilhan ba namin ng wheelchair yung papa namin para sa kanyang kasal. Pagkatapos ng kasal, gusto niya munang mag-spend ng ilang mga araw o siguro linggo kasama yung mapapangasawa niya po. Dahil mula sa Bukidnon ng pamilya ni Dadulia,
iniisip na lang ng pamilya na inalay nito ang buhay sa misyong susuporta sa operasyon laban sa mga rebelde sa probinsya. Tinitingnan na lang po na si AJ ay nakapag-uwis ng kanyang buhay para sa bayan. Sa ganun po ay mas medyo kaunti ang aming pakiramdam. Pumanaw rin ang kasama ni Dadulya sa bumagsak na fighter jet na si Major Jude Salangoy, isang veteranong pilotong kasama sa mga ipinadala ng Philippine Air Force sa pitch black exercises sa Darwin, Australia. Kaninang madaling araw lang na ibaba ang mga labi ng 2 piloto mula sa Mount Kalatungan matapos ang hanggang 6 na oras na paglalakad ng mga sundalong nag-recover sa mga labi sa crash site. Dinala na ang mga labi sa isang punerarya sa Cagayan de Oro at ililipad naman bukas o sa Sabado sa Villamor Air Base para gawaran ng military honors. Bukod sa mga labi ng mga nasawing piloto, na-recover na rin ang flight data recorder ng eroplano kung saan makikita ang bilis, taas at kondisyon ng eroplano nang ito'y nadisgrasya. Nakarating na rin sa Bukidnon ang investigation team ng Philippine Air Force at umakyat sa crash site para magsagawa ng forensic investigation. We're going to look at all angles. Yes, you've mentioned material factor, mechanical factors, about human factor. We're going to look at their medical records, their mental state records, and aside from that, environmental is also a factor. Hindi naman masabi ng Department of National Defense kung maapektuhan ng insidente ang planong pagbili ng karagdagang 12 pang F-A-50 fighter jet. It's too early to tell, and so far the F-A-50 has had a very good track record in its service. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Hindi lang banta ng heat stroke ang binabantayan tuwing tag-init, kundi pati ang dumaraming kaso ng rabies. Kaya ngayong Rabies Awareness Month, libreng serbisyo para sa mga alagang hayop ang alok sa Quezon City. Narito ang aking pagtutok. Maagang inilakad ni Domer Esperas ang kanyang 5 alagang asong sina Jaguar, Twinkle, Heart, Pepper at si Ginger. Ang kanilang destinasyon, Quezon Memorial Circle, kung saan idinaos buong araw kanina ang Rabies Awareness Month. Doon, bit-bit na mga fur parent ang kanilang mga alagang aso at pusa. May lahi man o wala na kung tawagin din ay aspin o puspin. Sa aktibidad na ito, libre lahat ang serbisyo sa mga alagang hayop ng mga residente ng Quezon City, kabilang ang pagkapon. Ayon sa Quezon City Veterinary Department, sa mga alagang pusa pa lang, mahigit sa 60% na tumaas ang bilang ng mga ito sa nakalipas na 5 taon pa lang. Kailangan po natin i-control po ang overpopulation para po taon-taon masustain natin yung kakayanan natin na mabakunahan ang bawat aso. Wala ring bayad ang microchipping. Ito raw yung pagtatanim ng chip o parabang ID o locator sa katawan ng ating mga alaga. Ang microchipping po ay ang isang implant po na nagsiserve as a permanent ID po ng mga alaga natin. So kapag nawawala yung alaga at may microchip, pwede natin matrace. Isa ito sa pinilahan ni Domer. Bukod sa efficient daw kasi, ang laki ng natipid niya. Dahil kung sa labas niya ito ipagagawa, aabutin daw siya ng 15,000 para sa 5 niyang alaga. Iwas nakaw na din. So yun, meron kaming katunayan na sa amin nakapangalan kasi nakalagay doon yung pangalan namin, tirahan, number. At syempre, ang dilagsa ng mga pet owner, ang pila para maturukan ng anti-rabies ang kanilang mga alaga. Ayon sa QZ Veterinary Department, dati nasa top 4 ang Pilipinas sa buong mundo sa mga bansang laganap ang rabies sa mga aso at pusa. Bumaba na raw tayo sa ika-6 sa ranking kamakailan lang at sana mawala na rin tayo sa top 10 sa loob ng ilang taon. So sana po by 2030, magawa natin ang paraan na dapat wala na pong mamamatay na tao dahil sa kagat ng aso na may rabies. Ayon kay Dr. Napoles, may problema ang mga pet owner na dapat i-educate o turuan kung paano ba talaga natin tatratuhin ang ating mga alagang aso o pusa. May 30% kasi po ng mga pet owners natin, base sa survey na ginawa natin, na ang tingin nila sa aso nila, bantay lang. So hindi nila binibigyan ng panghahalaga. So
Yun yung gusto nating baguhin. Ginagather natin yung pet owners para po tumaas ang pagtingin nila sa alaga nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Hindi lang nanood, nagpa-block screening pa si Asia's multimedia star Alden Richards na todo suporta sa rom-com film na Everything About My Wife ni Dennis Trillo at Jenilyn Mercado. Very thankful naman ang Denjen na busy na sa taping ng kanilang upcoming Kapuso series. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Di na rin nagpahuli sa must-watch rom-com film na Everything About My Wife si Asia's multimedia star Alden Richards. Full support si Alden kina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo, kaya nagpa-block screening pa siya. Malapit kasi sa akin si Jen at si Dencho kaya parang sabi ko when this movie came out and then I'm hearing a lot of good reviews, we should start an environment like that towards one another. We support each other. Siyempre, napaka-sweet ni Alden. Thank you, Alden. Nagpasalamat sa kanya dahil sa lagi niyang pagsuporta sa mga kasama sa industriya, sa mga kaibigan, sa pag-uplift ng pelikulang Pilipino. Ang tagal na naming nagkatrabaho, pero hanggang ngayon, ganun pa rin yung Alden na kilala ko. Napaka-generous at napakabait, napaka-supportive. Wish nga raw ni Alden na muling makatrabaho ang Denjen. Nasa bucket list ko rin yun to be, of course, makatrabaho ko silang dalawa again, actually. Tsaka mabubuting tao Doon ako. That's what I'm banking on. So they deserve all the support they can get and they deserve all the support they've been getting for every projects that they do. Ang Everything About My Wife, ang highest grossing Filipino film na Hello Love Again at ang MMFF 2024 Best Picture na Green Bones ipalalabas sa nagaganap ngayon na Manila International Film Festival sa Los Angeles sa Amerika. At least madadala namin yung dalawang pelikula namin dalawa sa US. Sana ma-enjoy ninyo. Masaya kami na mapapanood ng mga kababayan natin doon. Hindi na raw sila nakadalo dahil nagtitaping na sila ng kanilang upcoming Kapuso series. Mas mga pulis naman kami ngayon. Nakakapanibago. So action naman siya. Nag-a-adjust pa. Si Alden naman, busy rin as a co-producer ng concert ng 90s boy band na 98 Degrees in Manila soon. Excited kami because when we posted the teaser, medyo yung mga titos-titas na friends ko and of course my family also, parang gigil na gigil talaga silang manood. So we're very excited. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. Hindi college graduate pero may work experience? Pwedeng makakuha ng college degree gamit ang inyong karanasan at mga training sa ilalim ng isang programang pinalawig pa ng isang bagong lagdang batas. Nakatutok si Darlene Kai. First year na sa kanyang business management course si Angeline nang unang magkaanak. Hindi na siya nakabalik sa kolehiyo dahil tinutukan ng kanyang pamilya at kinalaunan ay nagtrabaho na rin. Nakasampung taon man sa sales at 5 taon bilang barangay health worker at ngayon secretary, baka anya mas marami pa siyang naging oportunidad kung may college degree. Sobrang laki ng epekto kasi di ba pagka nag-apply ka ng, yung mga gusto mo talagang applyan na trabaho, hindi ko siya ma-achieve dahil nga kasi laging hinahanap college graduate, kailangan at least 2 years to 3 years course bago ka makapag-apply. Syempre hindi naman ako Ngayon, mas posible na yan sa bagong lagdang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act. Sa ETIAP kasi magkakaroon ng mekanismo para kilalanin ang mga dati ng pinag-aralan, pati kaalaman at karanasang nakuha sa trabaho o ibang training at ituring itong alternatibo sa college classes para makuha ang kapantay na bachelor's o college degree. Pwedeng kumuha nito basta Pilipino, edad 23 pataas, may high school diploma at 5 taon o higit pa sa isang trabahong may kinalaman sa gustong makuhang college degree. This is important because your work will be evaluated and credited as units in your degree program. Kung pasok, mag-apply lang sa isa sa mahigit 100 ETIAP authorized schools na nakalista sa CHED regional offices. Sila ang mag-a-assess kung sapat ng unit ng experience mo.
Once they apply, they should already bring with them the certificates of their work experience, etc. Kung lumabas na kailangan pang mag-take ng dagdag units o subjects para sa isang degree, pwede namang mag-online, night o weekend classes. Kung tutuusin, hindi naman na raw bago yung ETIAP dahil may executive order na ukol dito noon pang 1996. Pero ngayong may batas na ay mas mapapalawak at mas mabibigyang pondo raw ito ng pamahalaan para mas marami rin ang makinabang. Dahil dito, binigyan ng kapangyarihan ang Commission on Higher Education o CHED. Bilang lead agency, mas mapapatatag ang standards, monitoring at implementasyon ng ETIAP program sa buong bansa. Target daw na madoble ang mga kolehiyo at universidad na nag-aalok ng ETIAP. Noong executive order pa lang ay mahigit 41,000 ang ETIAP graduates mula 1999 hanggang October 2024. Ngayon, excited na si Angeline na madagdag sa bilang na yan. Mas gusto ko po yung yung may picture ka, syempre nag-graduate ka. Syempre, iba pa rin yung nakatapos ka. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kahit napakainit ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, may ilang lugar na binaha at binayo ng malakas na hangin. Gaya po sa Libungan, Cotabato na niragasan ng baha ang spillway. Kasunod ng malakas na ulan kahapon, may umapaw ring sapa kaya binaha ang kalsada at pinasok ng tubig ang mga bahay. Sa Maguindanao del Norte naman, humambalang sa kalsada ang ilang malalaking puno na nabuwal sa lakas ng hangin at ulan. Walang nasaktan pero stranded ang ilang motorista. Ayon sa Pag-asa, dulot po yan ng thunderstorms na pwede ring maranasan kahit maalisangan. Nagbalik na ang amihan pero sa extreme northern Luzon lang nakakaapekto. Mainit na easterlies pa rin ang iiral sa natitirang bahagi ng bansa. Bukas, pinakamainit at posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius. Ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Iba, Zambales, Ambulong sa Tanawan, Batangas, San Jose, Occidental Mindoro at Cuyo, Palawan. Sa Metro Manila, nasa pagitan niya ng 39 hanggang 40 degrees Celsius. Malinsangan din sa iba pang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan bukas lalo sa hapon o gabi. May malalakas na ulan sa Northern Luzon, Palawan, Bicol Region at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng malawakang ulan sa Metro Manila pero mainit pa rin ang panahon kaya dalhin pa rin ang payong kung may lakad. Patikim pa lang ang nararamdaman ngayong init pero pinakamataas na ngayong taon ang naitalang demand sa kuryente kahapon. E paano pa kaya pagdating sa Mayo kung kailan kasagsagan ng tag-init at may election pa? Ang sagot ng Energy Department sa pagtutok ni Maki Pulido. Ayaw yan ng MMDA pero sa init ng panahon sabi ng ilan kailangan daw maghubad ng t-shirt. As presko, sobrang init po eh. Hindi pa makatagal eh. Kahit si Baby hindi na pinag-t-shirt kaninang tanghali para hindi lumala ang bungang araw niya. Ngayong araw, 4 na lugar ang nakaranas ng heat index na nasa danger category. Ang Dagupan, Pangasinan kung saan umabot sa 45 degrees Celsius, 42 degrees Celsius naman sa Iba, Zambales, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. At mentras umiinit ang panahon, lumalakas din ang konsumo ng kuryente. Kahapon na itala ang pinakamataas na demand sa kuryente ngayong taon na umabot sa halos 11,900 megawatts. At nung hapon, nagdeklara ang NGCP ng yellow alert. Ibig sabihin, sapat ang supply ng kuryente pero may posibilidad na mag-brownout kung may masirang planta. Hindi ibig sabihin ng yellow alert, may kakulangan na tayo sa supply. Kung hindi, ang may kakulangan lang is yung reserba para sa pinakamalaking planta na nakakabit sa sistema natin. Dahil nagsisimula na naman ang mga alert kaugnay ng level sa supply ng kuryente, kinakabahan na si Lola Cora, lalo na't nagsisimula na ang tag-init. Ang mahal-mahal ng kuryente, tapos gano'n ang mangyayari na service. Sa forecast ng DOE, pinakamataas ang magiging demand sa buwan ng Mayo, kasagsagan ng tag-init at panahon ng eleksyon. Maaring umabot sa 17,000 megawatts ang demand pati nakakailanganing reserba. Pero sabi ng DOE, may available supply na 19 to 20,000 megawatts dahil may mga inaasahan silang mga bagong planta ng kuryente kaya tataas ng 20% ang supply. Kahit daw magkasira ang mga planta na aabot sa 700 megawatts, kakayanin ang supply ng kuryente. Sinama na natin yung sa projection natin, pagsasimulate natin, yung average for the last 3 to 4 years na outages. So naka-input na yon.
Binabawi pa lang ni Jenny ang pinuhunan sa kanyang laundry shop. Kaya sana nga raw hindi magka-rotational brownout nitong tag-init. Pag wala kaming kuryente, wala kaming operation. Magko-close kami. Hindi naman daw sinasabi ng DOE na bawasan ang paggamit ng kuryente ngayong tag-init, maging wais lang sa paggamit. Ilan lang dito ay gawing 24 to 26 degrees sa halip na 18 degrees ang temperatura ng aircon at ihanda ng pitchel na may yelo para sa malamig na tubig kaysa bukas-sara ang refrigerator. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Magsisimula na sa March 10 ang enrollment para makaboto ang mga Pinoy abroad sa pamamagitan ng online voting. Umaasa ang COMELEC na makatutulong ito para mahikayat na bumoto ang mas maraming Pilipino abroad. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tayong mga Pinoy. Ito ang inalabas na infomercial ng COMELEC para hikayatin ang mga Pilipino sa ibang bansa na bumoto. Kasama ka sa pagdedesisyon para sa kinabukasan ng bayan. Si Kapuso star Michael V. ibinida ang OVCS o Online Voting and Counting System na gagamitin ng mga Pinoy sa 76 Philippine posts sa ibang bansa. Kaya good news sa lahat ng kababayan natin abroad sa panahon ng halalan. Sa darating na 2025 national elections, ginawang mas accessible at madali ang pagboto ng mga Filipino overseas voters. Pwede na kayong bumoto online. Ang video na ito nakashare sa social media pages ng mga embahada sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sabi ng COMELEC, sa tinatayang 10.7 million na Pilipino na nagtatrabaho at nakatira sa ibang bansa, mahigit 1.2 million lang ang registered voter. Umaasa ang COMELEC na sa online voting mahihikayat ang mga Pinoy abroad na bumoto. Kailangan lang mag-enroll sila online at magpresenta ng ID simula March 10. Nababahala naman ang isang samahan ng mga seaman na baka marami sa kanila ang hindi makaboto. Bagay na ipinarating nila mismo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa datos ng COMELEC, mahigit 12,000 na seafarer ang registered voters. The seafarer will only have 5 hours shore leave. There is no voting center in the port. So there should be voting center in all the major ports or to extend the re-registration for the online voting. Sagot ng COMELEC, simple lang ang proseso ng pag-enroll online para makaboto gamit ang gadget. Mas mahaba rin daw ang panahon ng pagboto ng mga nasa abroad mula April 13 hanggang May 12. Naiintindihan po natin nagtatrabaho kasi mga kababayan natin. Minsan, mahal nila, talaga namang kamalimit at totoo naman yung mahal nila ang bayan. Kaya lang, kailangan nilang kumita sa araw na yan. Isang buwan silang boboto. Wala po sanang dahilan kung bakit hindi makakaboto. Sa isang resolusyon ng COMELEC, inilabas na ang dominant majority party ay ang Lakas CMD at ang dominant minority party ay ang Nationalista Party. Inaabangan ng mga partido ang anunsyong ito dahil ang dominant majority at minority party ang makakakuha ng sariling kopya ng election returns o ERs at certificates of canvass. Magkakaroon din sila ng sariling server kung saan mamamonitor nila ang resulta ng halalan. Kapag naman masikip ang espasyo sa canvassing o consolidation center, priority ang watchers nila. May kriteria na sinusunod ng COMELEC sa pagtukoy ng mga partidong ito gaya ng bilang ng miyembro na kasalukuyang nakaupo at dami ng opisyal na kandidato sa darating na eleksyon. Inilabas din ng COMELEC ang major national parties na nabigyan ng accreditation. Mabibigyan din sila ng kopya ng ERs at certificates of canvass. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pinaiimbestigahan ng isang komite sa Senado kung may foul play o wala sa pagkawala ng 3 Pilipinong marino sa mga sinampakan nilang barko. Nakatutok si JP Soriano. Nawala ang Pilipinong seaman na si Deck Cadet Ralph Anthony Bobiles habang naglalayag ang barkong Prestige Ace na galing Veracruz, Mexico nitong December 5, 2024. Base sa salaysay ng iba pang Pilipinong tripulante ng barko, nakasama pa nila sa pulong si Bobiles December 5 ng umaga. Pero pagkatapos ng lunch break, hindi na raw nila ito nakita. Hindi siya sumagot ng katukin sa cabin. At nang buksan nila ang cabin, bukas ang bintana o porthole nito.
Isa ang kaso ni DEC Cadet Bobiles sa mga tinalakay sa public hearing ng Committee on Migrant Workers sa Senado. Tinanong ni Committee Chair Senador Raffy Tulfo ang Department of Migrant Workers kung may foul play ba sa pagkawala ng mga tripulante at ano ang ginagawa nila kaugnay nito. Sabi ng DMW, nakausap na nila ang lahat ng Pilipinong tripulanteng kasama ni Bobiles, pati ang may-ari at operator ng barko. Hindi pa rin tayo kontento sa mga sagot na katulad ng siya'y nawala na lamang at wala nang iba pang kwento kundi basta't nawala lang siya. At we do not accept that, of course, and we join the family and commiserate with the family sa katayuan nila ngayon. Tinalakay rin ang naiulat na pagkawala ng Pinoy seaman na si Jeric Bueno nitong February 22. Nahanap po yung labi ni Seafarer Bueno. Okay. And right now, we are demanding an autopsy of the remains. So, wala na po siya afloat. Para sa kaligtasan ng mga Pilipinong seafarer, iminungkahi ni Tulfo sa DMW na sabihan ng mga operator at may-ari ng mga shipping vessels na maglagay ng CCTV sa mga barko, partikular sa railings, portals at iba pang bahagi na pwedeng daanan palabas papunta sa dagat. Gusto ko, through the SOLAS Convention, i-require lahat ng barko sa buong mundo na may mga seafarers, lagyan natin CCTV. Kasi kung meron, di at least itong 3 insidente nga, 4, malalaman natin kung pinagtulak ba o lumundag ng sarili lang. Idudulog daw ito ng DMW sa Maritime Labor Convention. Kasi kung allegation that they took their own lives, etc., at nag-lock ng kabina, yun ang pwedeng exit point. So dapat meron din nakatutok doon na CCTV. So yes, sa mga railings, yes. Yes, Mr. Chair, we are one with you. We have long advocated for this matter. And as I said, we will include this in the rules with respect to the matter on disappearance of seafarer. Ang ama ni Bobiles na nasa public hearing ng Senado may dagdag ding mungkahi. At kung may mga tracking device sana na nakakabit sa mga crew ng barko, habang sila ay nakasampa sa barko ay isang malaking tulong sana para madali ang paghanap sa kanila. Iminungkahi rin sa pagdinig ang pagpapadala sa mga seafarer ng mga gamot na maaaring makatulong para maibsan ang anxiety at depression. Bagamat suportado ng DMW, dapat daw sigurado na ito ay may sapat na gabay mula sa mga doktor. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bahagyang bumaba ang porsyento ng walang trabaho nitong Enero kumpara sa parehong buwan noong 2024. Mula sa 4.5% noong January 2024 ay bumaba po yan sa 4.3% batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pero mas mataas yan kumpara sa unemployment rate noong October 2024. Bumaba naman ang underemployment rate nitong Enero sa 13.3% mula sa dating 13.7%. 67 araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang ilang senatorial candidates sa pag-iikot sa ilang lugar sa bansa at paglalatag ng kani-kanilang plataporma. Nakatutok si Darlene Kai. Nakiisa si Senator Bato de la Rosa sa pagdiriwang ng Indigenous People Day sa Tiboli, South Cotabato. Nagpaalala si Senator Bongo sa motorcade sa Pasay na unahin ang kalusugan sa gitna ng init ng panahon. Kasama niya si Willie Revillame na namahagi ng jacket at t-shirt sa mga naroon. Sa Iriga, Camarines Sur, kinilalang honorary chieftain ng katutubong AGTA si Senator Lito Lapid. Si Amira Lidasan nagprotesta sa DOJ para ipanawagan ang pagpapalaya ng political prisoners. Si Senator Amy Marcos nagpahayag ng suporta sa mga magsasaka sa pagtitipon sa Quezon. Sa Maynila, kinilala ni Lisa Masa ang ambag ng kababaihan sa pagbabago ng lipunan. Si Representative Arlene Brosas idiniin ang pagpapalakas sa boses ng kababaihan. Sa Davao de Oro, inihayag ni Manny Pacquiao ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa pag-unlad. Sa Cavite, kinilala ni Ariel Querubin ang anyay kabayanihan ng security guards. Sa Antique, binigyang diin ni Danilo Ramos ang pagpapalakas ng local rice industry. Pinahalagahan naman ni Ronel Arambulo ang mga mangingisda sa Panay Island.
Si Congresswoman Franz Castro binigyang diin ang kahalagahan ng kabataan ngayong eleksyon. Presyo ng bilihin ng tinalakay ni Senator Francis Tolentino sa mga tindera sa palengke ng Caloocan. Umento sa sahod at sapat na benepisyo ng barangay health workers ang ipinaglaban ni Aline Andamo sa Iloilo. Nag-motorcade rally si Senator Ramon Bong Revilla sa ilang bahagi sa Quezon. Sa Ortigas, nakiisa si Teddy Casino sa protesta para tutulan ng NLEX toll hike. Si Modi Floranda sinabing pasakit sa mga driver at commuter ang NLEX toll hike. Isinulong ni Senadora Pia Cayetano ang pagpapaunlad ng Cavite State University bilang Smart Campus. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Patok online ang mga challenge, lalo yung mga may magagandang layon. At ngayong Kwaresma, sa ganyan din idinaan ng Diocese ng Antipolo ang paghikayat nito sa pagninilay at pag-aayuno. Kakasaka ba sa mga challenge tulad ng huwag mag-soft drinks o bawas pagse-cellphone? Ang boses mo, pakinggan natin sa pagtutok ni Rafi Tima. Tuwing panahon ng Kwaresma, bahagi ng debosyon ng mga Katoliko ang pagsasakripisyo bilang pag-alala sa pag-alin ni Hesukristo ng kanyang buhay para sa sangkatauhan. Kabilang dyan ang pag-aayuno o fasting. Pero paano ito gagawin kung maging sa paligid ng simbahan, nagkalat ang ikangay tukso? Mga masasarap na pagkain na karamihan ay comfort food ng ilan. Kaya naman ang Diocese ng Antipolo may challenge ngayong Kwaresma, anuman ang iyong edad. Kabilang sa 31 Lenten Challenge nila, ang hindi pag-inom ng soft drinks tuwing Lunes, hindi pagkain ng ice cream, cakes o cookies tuwing Miyerkules, hindi pagkain ng karne tuwing Biyernes, at hindi pagkain ng 2 merienda sa isang linggo. Kayang-kaya. Ginagawa niyo na yan? Yes po. Kayang gawin? Opo, 1 day lang naman po. Isang araw lang naman siya. Opo, isang araw lang naman. Kayang-kaya. Ice cream lang pala, hindi man ako mahilig sa ice cream. Kayo po? Bawal po kasi, may sakit ako. Okay lang po, sacrifice naman one. Hamon din ng simbahan, huwag gumamit ng cellphone pagkatapos ng oras ng trabaho at ilaan na lang ito sa pamilya. Pero tila hirap ang aming mga nakausap. Cellphone is life po. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya mawala siya. Gaano ka ba kadalas gumamit ng cellphone? Depende po pag may ka-chat. Eh paano yun? Isa-sacrifice mo muna yan, kaya ba? Opo, kaya ko naman po. Kung ka-chat mo, boyfriend mo, kaya ano? Okay lang po. Okay lang. Pag walang load, kaya po. Wala eh. Yun na po kasi yung nakasanayan. Mag-cellphone. Pagkagising cellphone, tuloy-tuloy na yun. Pero ang hiling na huwag na muna sana mag-chismis. Chismis po everyday eh. Pero kaya naman po. Bawasan yun. Or wag muna mag-chismis yun. Kaya po, wag muna ngayon. Bukas na lang. Hindi ko po kaya. Kasi bakit? marites po ako. Minado kayo doon? Opo. Panawagan ni Bishop Ruperto Santos ng Diocese of Antipolo, manindigan ng lahat sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang hamon para lalong mapalapit sa Panginoon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Karamihan sa mga commenter, mag-aayuno at babawasan ang pagkain ng karne at soft drinks. Ganyan din ang hirit ng isang commenter sa subreddit na Kamuning Station. Magbabawas daw siya ng luho, kasabay ng pagpapasalamat at pagdarasal. Pagbahagi ng blessing sa iba naman ang sabi ng isang netizen. Mailan ding babawasan daw ang paggamit ng mga gadget at social media. Tila iba naman ang i-give up ng isang humugot online. Ang mahal niya raw na may mahal ng iba. Hirit naman ng isa, baliwala ang uri ng pag-aayuno kung di babaguhin ang masamang ugali. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Nagbitiw sa pwesto si Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation. Pupunan daw muna ng officer in charge ang nabakanting posisyon hanggang makapagtalaga ng bagong kalihim ang Pangulo. Walang impormasyon kung ano ang dahilan ng pagbibitiw ni Uy.
Sa investigasyon ng Kamara, lumabas na may mga nakalista sa Senior High School Voucher Program na walang school record, hindi kwalipikado o di naman nag-apply. Yan po yung programa kung saan gobyerno ang magbabayad sa tuition ng mga mag-aaral sa private senior high school. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil sa ilang mga kwestiyon, 200 million pesos na pondo para sa Senior High School Voucher Program ang hindi inilabas ng Department of Education para sa school year 2023-2024. Ito ang sinabi ng DepEd sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture tungkol sa umano'y mga Go Student na nakikinabang sa programa. Mula nga raw taong 2021, 55 paaralan na ang inalis ng DepEd sa Senior High School Voucher Program. 12 ang iniimbestigahan ngayon. Yung mga schools po na yon, iba't iba po yung kanilang mga findings. Hindi lang po yung sinasabi nating mga students na wala po sa school records or walang class attendance, but also those who are unqualified na mga voucher recipients. Unqualified because they're supposed to apply via the voucher application program, pero hindi po sila nag-apply. The private schools categorize them as automatic grantees. Hindi pa masabi ng DepEd kung ilan ang maituturing na Go Students na napabilang sa Senior High School Voucher Program. Ang voucher program ay ipinatupad para makatulong ang mga pribadong paaralan sa mga estudyanteng hindi na kayang tanggapin ng DepEd dahil sa dami ng mga estudyante at kakulangan ng mga pasilidad. Ayon sa DepEd, ang benepisaryo sa junior high nakakatanggap ng 9,000 hanggang 13,000 pesos, habang sa senior high, 14,000 hanggang 22,500 pesos. Nitong 2024, 40 billion pesos ang inilaan para sa voucher program ng DepEd. Halos ganyan din para sa 2025. Reklamo naman ng ilang magulang at guro, tila hindi maayos ang pagpili sa mga benepisaryo dahil may nakakakuha raw kahit may kaya naman. Kasi sa school daw nila, paunahan, first 100. Pagka nag-apply ka sa voucher na yon, makukuha na nila. So nakakuha siya. Eh yung iba na walang kakayanan, kawawa naman sila. Dumami rin daw ang mga kadudadudang paaralan. Dumami, no? Well, para sa amin, yung mga fly-by-night, no, senior high schools po, no, na nagkalat, no, lalo na doon sa amin sa Kamanaban. Nag-o-offer pa to ng mga incentives doon sa mga public schools. Bibigyan nilang incentive kada isang ulo na mag-e-enroll sa kanilang high school. It's just because may konti lang po talaga tayong mga private schools na medyo pasaway po, Mr. Chair. We are looking at filing criminal cases. Puna ng komite, 10% lang umano ng mga paaralang kabilang sa programa ang aktual na namomonitor. Ang sagot nila ngayon ng DepEd pati ng PAYAC, they aim na yung objective nila maging 100%. Yun ang moving forward, yun ang objective nila na lahat. I guess sa next academic calendar nila Pero again, imposible naman from 10 maging 100, ano? Pero at least nakita natin may significant increase sana. Tiniyak ng DepEd na pinag-aaralan nito kung paano aayusin ang implementasyon ng voucher program. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Not the usual kontrabida. Ganyan ka-dark ang role na gagampanan ni Rian Ramos sa inaabangang Encantadia Chronicles Sangre. Sa gitna niyan, isang sweet treat para kay Rian ng hobby na nagbigay sa kanya ng magandang opportunity. Makichika kay Lars Santiago. Ang dating obsession lang sa chocolate chip cookie, naging daan para kay Rian Ramos na mag-aral ng pagbe-bake para ma-perfect ang pastry na swak sa kanyang panlasa. Mula riyan, di raw inakala ni Rian na maiimbitahang mag-demo sa pagbe-bake sa malaking bakery fair ng Filipino-Chinese Bakers Association. I'm just a self-taught, and then now here I am on the stage of the biggest baking event of the Philippines. I'm very, very happy and surprised na ganito pala ang magiging future ko. Isa sa mga ginagawa ni Rian ang frozen dough na swak daw sa kanyang karakter na Mitena sa Encantadia Chronicles Sangre.
ang kanyang first kontrabida role. Pero hindi raw siya usual kontrabida dito. Si Mitena, she is an ice queen. Siguro may ine-expect na yung mga tao kung ano yung makikita nila, lalo na at kontrabida ako dito. Pero yung sasabihin ko lang is expect the unexpected kasi iibahin namin ang atake dito. Sa ibang klaseng dark character, napakalalim. Actually, it's a very beautiful role. Tuloy-tuloy ang taping ng Sangre at isa raw sa bonding nila ang pagkain ng kanyang ginawang cookies. Pag nagdala ako, sinasabi nila, oh no, bakit nagdala na naman si Rian? Kasi syempre, lahat ng mga castmates ko, napaka-sexy, talagang pinaghahandaan ang mga action scenes nila. Malapit na nilang mapanood ang matagal na naming pinaghihirapan. Don't worry everyone, it's going to be worth the wait. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Luan G. Miss Vicky, Emil. Thanks, Luan! Salamat, Luan. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.